I-share ko lang sa inyo yung niluto kong gulay na meron tahong. Mura lang yung nagastos natin dito, meron na tayong masarap na ulam. Hugasan muna natin yung nabili nating gulay. Yung binili natin yung nakaprekat na mas makakamura kasi tayo dun. Pero bago natin binili yan, tinignan muna natin kung sariwa pa yung gulay. I-flex ko nga pala yung bago kong nabili na strainer, hindi mo na kailangan na gumamit ng palanggana. Ang maganda lang dito, adjustable yung nabili ko, pwede yan sa maliit na sink o sa malaki. Pwede pa kayong mamili ng kulay na gusto ninyo, meron kasing kulay na gray. Yung napili ko yung kulay puti para sa gulay at bala ko nga bumili pa ng isa para naman sa mga karne. Kung gusto mo yung ganito, check mo na lang sa aking comment section yung link. Start na tayong mag-isa, painitin muna natin yung kawali bago tayo maglagay ng kaunting mantika. Unahin na muna natin igisa itong bawang. Sunod naman itong sibuyas ang igisa natin. Kapag nag-translucent na yung sibuyas, yung kamatis naman ang isunod natin. Pakagisa lang natin to ng maigi, hindi na nga rin pala tayo maglalagay dito ng luya. Dahil kaninang pinakuluan natin yung tahong, naglagay tayo ng luya. After ng kamatis, sunod na natin ilagay itong tahong. Isang kotsa lang natin ito ng maigi, kalahating kilo nga lang pala yung bili natin dyan. Hindi ko na isinama yung shell para pagka kinain hindi na tayo magtatanggal. Maglagay lang tayo ng kaunting patis pampalasa. At i-continue ulit natin yung paggisa. Kung nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman para madami makapanood. Unahin na muna natin ilagay itong kalabasa. Lutuin lang natin to ng 1 hanggang 2 minuto. After nito, yung ibang gulay naman yung ating igigisa. Tulad sa kalabasa, pakakagisa lang din natin na maigi yung ibang gulay. At kung sakaling nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Timplahan muna natin ng powder na paminta at ituloy-uli natin yung paghalo. Kaya kapag ka magluto kayo ng gulay, pakagisa nyo para masarap pagkakinain. Ganun lang yung ginagawa ko, pinakakagisa ko ng maigi bago ako naglalagay ng tubig. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga silent viewers, maraming salamat din. Saktong tubig lang yung ibinuhos natin, haluin lang muna natin at saka natin takpan para palambutin naman tong mga gulay. Balikan na lang natin yan mamaya kapag kasakto na yung pagkaluto sa gulay. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala sa iyo, at kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Pag okay na yung gulay, haluin lang natin uli at saka tayo maglagay ng MSG. Habang pinapanood mo at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-share mo naman at least magkaroon ng idea yung iba na masarap yung luto sa ganitong tahong na may gulay. At syempre, huwag nating kalimutan na maglagay ng kaunting patis na pampalasa para hindi sumobra yung alat, pero kung kulang pa, tsaka na lang tayong magdadagdag. Sakto lang yung nailagay natin. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating gulay na may tahong. At saka naman tayo magsalin sa ating lalagyan. At syempre, dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Paano mga lods, mga tamo pa mo, halang-halong biro, manya-manya pangaluto.